So thank you, Lord. So the title of the message is, ito na, The Struggle is Real. Tama ba? Sabihin natin lahat, the struggle is real. Pero sabihin natin ito malakas na malakas, but our victory is in Christ. Yes. Diba? Totoo naman po yan. Totoo po yan. Sabi nga ni Jesus, habang nandito tayo sa mundong ibabaw, diba? There will be trials and tribulations, but, pinakamalakas yan, but be of good cheer. I have overcome the world. And if you are in Christ Jesus, you will also overcome the world. Amen po ba? Praise God, ma-overcome natin yan in Christ Jesus alone. Siya lang po, wag na kayo tumingin sa iba. Siya lang talaga ang solusyon natin. Siya lang ang sagot sa lahat ng mga trials, sa lahat ng struggles, sa lahat ng challenges sa buhay. Lahat yan meron eh. Pero praise God, tayo may Kristo. Tayo may Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. Amen? And you know, even when there are trials, may trials tayo, may struggles sa buhay, alam nyo, minsan isip natin, asa na ang Diyos? Asan ka na ba, Lord? Alam nyo, sinasabi natin yun. But you know, see it from the point of view of God. Si Jesus on the cross, when He was experiencing the most excruciating pain, sabihin na natin, terrible time na yon. Yun ang pinaka for a person. And yet, during that time was also the greatest display of love. It's the greatest display of love. So huwag niyo sabihin, wala ang Diyos. Pag ako may pinagdadaanan, asan siya? Andun siya. And it was actually, you can say, it's a supernatural thing that is happening because the blood of Jesus was pouring for us all. A miracle was happening right before their eyes. The cleansing of the blood of Jesus of all the sins of the whole world. Akala nila, asan ang Diyos? Asan ang Diyos? Ba't nakapako na ang Panginoon? Asan siya? Di ba pag may pinagdadaanan tayo, Lord, asan ka na? Andiyan yung mga ngolekta ng bill. Yung bayad ko, wala pa. Judith! Di ba? Asan ka, Lord? Iisip natin wala siya. But see it from God's eyes. Huwag natin iisipin na paghirap tayo, pag nasasaktan tayo, asan ang Diyos? Andun siya. Andun siya. And the cross proves it. That even while Jesus was hanging on the cross, the greatest miracle was happening. The greatest miracle was happening. Nahugasan tayo ng ating mga kasalanan, lahat ng ating sala sa krus ng Kalbaryo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Praise Jesus. So, dapat alam nating mga Kristiyano, given na yan. Talagang may trials, may tribulation. Alright? But we don't celebrate that. We celebrate our victory in spite of the trials and the tribulation. In spite of the struggles that we go through. No? Talaga naman meron yan eh. Pero praise God, meron tayong Jesus. Diba? Paano na lang ang mundo? Wala. Kaya kung ano nung kinakapitan, saan-saan na lang kumakapit. Pero ikaw, ang tanging kakapitan mo ang ating Panginoon. Amen? So that's why we're here also to share the gospel to them. Kasi kawawa naman sila, wala silang kinakapitan. Amen? Wala silang pangahawakan na salita ng Diyos. But praise God, we have the Word of God. That's why we're still standing. Amen po ba? We're standing all by the grace of God. Amen! Kasi kung wala yan, wala na rin tayo. Asa na kaya tayo ngayon? Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat nakakatayo pa kami. Diba? Sa dami ng mga nangyayari sa mundo, lalo na ngayon. Diba? Makarinig ka ng Iran-Israel war, diba? Salamat, Lord. We can rejoice. Diba? Look up. Look up because your redemption draweth nigh. Amen. Yun po ang joy na. Kaya iba tayo sa mundo eh. Sabi mo sa katabi mo, ibahin mo ako. Kay Lord ako nakatingin. Amen? Di ba? Praise God. So, habang nandito tayo, habang may katawang lupa pa,
'Diba? Sabi naman, katawang lupa talaga to eh. Galing sa lupa to. So may corruption, may minsan na kakasakit pa, 'diba? Pero praise God, our victory is in Christ Jesus. Right? We shall overcome. Amen? We have overcome. So today we're going to read Romans 7, no? Romans 7, 14 to 25. At bigyan ko lang kayo ng background. Alam nyo, mga pastor, mga scholars, marami naman yung pinagkaka-agrihan. Pero sa chapter na ito, medyo may dalawang views. There may be more, pero may dalawang views dito regarding whether ang dinidescribe ba ni Paul isang bagay na na-experience niya under the law, sa ilalim ng batas, sa old life niya, o ito ba yung experience niya when he was already a born-again Christian or believer na ba siya nito? So yun po ang dalawang views nito, no? So hindi pa ho sila nag-agree, yung mga scholars, pati pastors. In fact, if you will go to YouTube, manood ka ng topic patungkol dito sa Romans 7, dalawa dyan sabihin under grace siya. Yung isa naman, o dalawa sabihin under the law yan. Okay? Hindi pa rin nagkasundo. At tayo nga, di ba? Nagpunta po kami sa restaurant. Alala mo, nag-Korean restaurant. Ayan. And over bibimbap and japchae, ito po pinag-usapan namin. Naalala mo, tinanong ko sa inyo ni Pastor. Sabi ko, Pastor, anong view nyo dito sa Romans 7? Under the law ba si Paul? O under grace ba siya dito? Alright? Bakit? Kasi may struggle si Paul. May confusion siya. Under the law? O under grace, di ba? So, yun po ang aming pinag-usapan and we came up with, he was under the law. Alright? So, under the law. But as we read this, makikita natin, meron ding mga clues na pwede rin siyang under grace. So, I believe, kaya medyo ambiguous yan, kasi pwedeng under the law, pwedeng under grace, may struggle pa rin. Whether you are under the law or under the grace of God, may struggle pa rin. But, salamat sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos, ang victory natin na kay Kristo. Amen? Praise God. Okay, so let's read that. Romans 7, 14 to 25. For we know that the law is spiritual. O, ito yung clue nila na under the law siya dito. But I am carnal, sold under sin. So, ibig sabihin, ayan na, under the law pa siya niya, kinukwento niya lang. For what I am doing, I do not understand. Diba? Maski si Paul, di niya maintindihan. For what I will to do, that I do not practice. Yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. But what I hate, that I do. Yung ayaw ko namang gawin, yun ang ginagawa ko. If then I do what I will not to do, diba? Tongue twister siya. I agree with the law that it is good. But now, sabi niya gano'n, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Okay? For I know that in me, that is, sabi niya, in my flesh, tinukoy niya, nasa flesh ko lang nasa flesh ko lang. Wala sa spirit man ko. So ito clue din to Clue na pwede namang under grace siya. Talaga namang medyo confusing, no? Nothing good dwells. For to will is present. Yung parang naisin ko yung mabuti, present naman sa akin, sabi niya ganon. But how to perform what is good, I do not find. Hindi ko mahanap yung paano ko magagawin yung gusto kong gawin. Yung ayoko na magduda, Lord Kaya lang nagdududa pa rin ako, Lord. Ayoko na mag-chismis, Lord Kaya lang napapa-chismis pa rin ako, Lord. Okay? So, but the evil, I will not to do, sabi niya, yung evil na ayoko namang gawin, that I practice. Alam mo, ulit-ulit si Paul, talagang struggle niya to. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law that evil is present with me. Sino tong evil na to that is present with me? The one who wills to do good. Grabe. Isang oras yan. Hindi na natin pag-uusapan. Hayaan ko na si Mars magturo niya. Okay? So, for I delight in the law of God according to the inward man. Sabi ng isang scholar, sabi sa iyo may inward man na yan
Under grace na yan. Okay? So, yun na nga. Ito na yung confusion, di ba? Dito pa lang may struggle na. But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin. Which is, where? In my members. Nasa katawan ko lang, wala sa spirit man ko. Oh, sabi niya, kita mo, confused na. Oh, wretched man that I, wretched hindi leche. Wretched man that I am. Ayan, nakita niyo na yung struggle ni Paul. Who, ito na, will deliver me from this body of death. Alright? So, sino? Wretched talaga itong body. Wretched man that I, grabe itong struggle na to, grabe itong confusion na to. Sino daw magdi-deliver sa kanya? Ito na yung sagot. I thank God. Paano? Through Jesus Christ our Lord. Amen? So dito makikita natin, Paul recognizes Jesus. So ano ba talaga, Paul? Ano ba talaga? Under grace ka ba o under law? Alam nyo, kaya vague yan. Kasi whether nga under the law ka or under grace, the struggle is real. But praise be to God, may Diyos tayo. Amen? Praise be to God, meron tayo Jesu Cristo, and in Him is our victory. Come on, let's bless the Lord. Yun eh. yun, meron tayong victory. Amen? Praise God. So then, sabi na Paul, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Amen? And that is why the struggle is real. Kasi nga may warring in the inside of us. No? So was Paul still under the law? Hayaan na natin, di natin alam kung ano talaga eh. Wala nga magkasundo eh, no? So whether under the law or under grace, we all go through struggles, no? And marami po tayong iba't ibang struggle sa kaperahan. Lord, andyan ay maniningil, wala pa yung pambayad. Lord, naniwala naman ako sa iyo. Asa na, Lord? Alright? O ano pa, struggle sa to forgive or not to forgive. Sabi ni Lord sa iyo, patawarin mo na. Sabi mo naman, Lord, gabi na, bukas na. Ayaw pa sumunod eh. Bukas pa. Di ba? Naiintindihan niyo yung struggle na gano'n? Minsan, alam mo naman tamang patawari, pero ang sakit, Lord eh. Ba't yung ginawa yun? Bukas na, Lord. The struggle is real. Alright? To give or not to give? Siyempre, ang sagot? Give. Huwag mo nang pag-isipan nyo. Talagang give. Okay? Dapat wala na struggle doon. To believe or to doubt? To believe, di ba? Maski na pakiramdam mo, iba pa eh. Iba pa yung pakiramdam mo eh. Pero you still continue to believe. Amen? Yung ang tagal ng kagalingan, Lord, asa na ba? Asa na ba, Lord? But thanks be to God, di ba? Thanks be to God. Yung pa rin sasabihin natin, thanks be to God. Through Jesus Christ our Lord, He is truly our victory. Amen? Yung tatanungin mo sila, Lord, may padala ka ba? Ang tagal naman ng traffic, Lord. Hanggang ngayon, wala pa akong love life. Ganon. Di ba? Ang tagal, Lord. Di ba? Pinag-pray mo naman. Naniwala ka naman. Walang kaduda-duda. Pero the struggle is real. The struggle is real. O paano sa mga single dyan? The struggle is real. But the victory is in Christ Jesus. Amen? Thank you, Lord. Come on, let's bless the Lord. So, believer or unbeliever, the struggle is real. Amen? So, a lesson na, of course, as you mature, as you hear and hear the Word of God. Kaya alam nyo, yung ginagawa nyo ngayon, nakikinig kayo sa salita ng Diyos, that is lessening the struggles in life. Yes, it lessens it. Kasi alam mo naman totoo eh. And then you renew your minds according to the Word of God. So solusyon po yan, yung ginagawa nyo ngayon. To hear and hear the Word of God, faith rises out. And what happens? You're able to receive the grace of God. Amen? So you're able to receive. At yun lang naman po talaga gagawin natin. Receive! Receive the grace of God. Pero hindi yan matatanggap kung walang faith rising out. Amen po ba? At wala namang faith rising out kung wala kang hearing and hearing of the Word. Amen? So, tama ang ginagawa mo. Sabihin mo sa tuwi mo, tama yung ginagawa mo. Alright? Tama yan. Pag wala kayo naririnig, sabi ko sa inyo, yung napapanood nyo sa telenovela, yun ang gagayahin nyo.
Really, that's wherever and to whomever you expose yourself, yung linya ng tao sa TV, gagayahin mo yan. Because that's the only thing you receive. But if you have the Word of God, amen, the imperishable Word of God, the powerful Word of God, amen, then you have victory in this world. Amen po ba? Mapagtatagumpayan mo lahat. Maski pinagdadaanan mo yan, lahat mapagtatagumpayan mo. Amen? So 1 John 5:4 tells us, 1 John 5:4, nandiyan ba? Nasulat ko ba yun? Yan. 1 John 5:4 states, for everyone born of God. Are you born of God? Are you born of God? Yes, sigurado tayo, overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, our faith. And do you know right now, your faith is rising out. Because you're hearing and hearing the Word of God. Amen po ba? Right now, your faith is receiving the grace of God. Alright? Pastora, hindi ko nakikita. Ba't nakikita niyo yung wifi? Pero umaandar yung mga internet sa phone niyo. Amen? You don't have to see things para sabihin mong nagtatanggap ko. Hindi nyo naman nakikita yung wifi pero umaandar yung cellphone nyo. Amen? Alright? So even right now, as you are hearing and hearing the Word of God, your faith is all rising out and receiving the grace of God. Grace and peace is being multiplied in your life right now. Amen po ba? Nagmumultiply. Hallelujah. That's why we stay in grace. We just want to receive more and more of His grace. Okay? So, as believers, nagmamature na tayo. We receive the Word of Christ. That's why the struggle is less. Kaya solusyon po ang salita ng Diyos, the Word of God. Okay? Dati, kinakaladkad ka lang nanay mo, papunta dito. Halika na, magka-church na tayo ngayon. Dahil lagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ikaw na nagsasabi sa nanay mo, Nay, halika na, malilate na tayo. Mag-church na tayo. Punta na tayo sa Caloocan. Amen! Praise God! So, the struggle lessens as we mature in His Word and as we receive more and more of His grace. Sabi nga, you shall know the truth and the truth shall set you free. Di nabawasan na yung katamaran, di ba? Nabawasan na yung pagtanggi sa pag-church. Nabawasan na yung pagbuproblema. Bakit? Alam mo ang sagot na kay Kristo lahat. Amen? So, maski walang nangyayari, mga kapatid, right? Know that you are supernaturally walking in the grace of our God. Andyan lahat ang biyaya nyo. Maski wala kayo nakikita. Alright? Hindi mo naman kailangan makita yan para sabihin mo nangyayari na. Amen po ba? Alright. So, bago po tayo pumunta dun sa mga solusyon, gusto muna malaman nyo yung truths because the truths will set you free. So, number one, as believers, you are no longer under the law. You are under? Under grace. And under grace, you have been set free from the power of sin. Sabihin natin lahat, malaya na ako. So malaya na po tayo sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. Oo, nagkakasala pa, di ba? Hopefully, paminsan-minsan na lang, praise God. Amen! Pero malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan para bigyan ka ng kamatayan, para magbayad ka ng kamatayan. Amen po ba? Malaya na. Sabihin natin ulit, malaya na ako. Number two, we are new creations in Christ and our old self has been crucified with Him. Matatagpuan nyo yan sa Galatians 2:20 and Romans 6:6. Pati sakit, karamdaman, amen? Kasama na yan namatay sa krus ng Kalbaryo, amen? So we know we are healed. Amen. Pastor, ba't may nararamdaman pa ako? You are healed. Amen. You just have to continue to believe that you are healed. Amen. Hindi ibig sabihin absent yung healing kasi may nararamdaman ka pa. Hindi, there is healing. And it has been given to us at the cross of Calvary. Amen po ba? Praise God. Sabihin nga natin, I am crucified with Christ. The old man is dead. Amen. Number 3, ito mga importante katotohanan. While we may still face temptations, di ba? Nakapaligid ang temptation. Buksan mo lang yung cellphone mo, may temptation na. Amen. There will be temptations, struggles, and though there may be challenges, we are not in bondage to sin.
Wala na pong kapit sa atin ang kasalanan. Alright? Instead, we have the Spirit of God living in us, empowering us to live according to His will. Sabihin nga natin, I am empowered by God. Sabihin natin, resurrection power is in me. Praise God. Napaka-importante po na alam natin yon. That's why we can rise above every situation. No? Maski na hindi katulad dati, pero nagagawa mo, progressive. Amen po ba? May nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may nangyayari. Maski hindi mo nakikita, may nangyayari. Amen? So, this doesn't mean, number 4, this doesn't mean believers won't face struggles, no? Maski may power in us, meron pa rin struggles. That's why you use your power for these struggles. You use this power for the challenges. Amen? It does not mean that we have, but it does mean, ito po ibig sabihin, we have a new identity and power in Christ to overcome them. Amen po ba? The struggles will always be there. Pero may kapangyarihan tayo galing sa Panginoon. Amen. So, ito na po, dinidescribe nga ni Paul, yung struggle, no? So, may pinagdadaanan siya. Hindi niya magawa yung gusto niya eh. Gusto ko nang maniwala, Lord, pero minsan, ano ba yan? Minsan, nagda-doubt ako. Ayan, may ganon. So, ito po yung verse again. Ito yung part, babasahin ko lang ulit. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, yung gusto kong gawin, that I do not practice. Alright? But what I hate, yung ayaw ko pa, that I do. Sounds familiar? Diba? Minsan, diba? Nangyayari yun. Sabi niya, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Now, it's so good to find out, yung kasalanan palang gumagawa nun, hindi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. It's the sin. It's good to know that it's not you anymore. It's not the spirit man, the real you and me. It's the sin living. Nakatira lang. Parang parasite yan sa katawan natin. Nandun lang siya, no? Nanginginain. Pero, ang tunay na ikaw, right, ay hindi na ho madadaya niyan. Pero yung flesh mo, doon po. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find, sabi niya. So ito na naman yung tongue twister. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Okay? So, dito po nakita po natin that Paul, makinig tayo, is acting here as a spokesperson. Bakit spokesperson? Because he's speaking about an inward struggle. In behalf of us believers, na nahihiya na aminin na the struggle is real. Diba? Kasi minsan nahihiya tayo, Kristiyano pa man din ako. Siyempre, by faith, lahat by faith. Diba? Pero minsan talaga may pinagdadaanan tayo eh. Diba? Laging, you have this strong face in front of everybody, but you know, the trials are real. And we don't have to hide. Kasi ito na si Paul, nag-out na siya. Hello, si Apostle Paul, may struggle sa buhay. May trials din ako. May challenges din ako. At huwag niyo akong batuhin dahil may challenges ako. Amen. Diba? So, si Apostle Paul na to, ang dami niya ng alam patungkol sa revelation ni Lord. So this is it, brothers and sisters. You don't have to hide it from God. Ano, magpa-pretend pa ba tayo kay Lord? We don't have to pretend. Alright? Na Lord, kaya ko to. Malakas talaga ako. Okay, that's a good confession. But let me tell you, pwede mo rin sabihin kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Lord, nahihirapan ako. Lord, nalulungkot ako. Grabe, Lord. You can be real with the Lord. And you know what? In our weaknesses, He is strong. Bakit? He gives us the grace. Finally, we trust in Him. Finally, we depend on Him. Bakit? Kasi all this time, you've been depending on ourselves. Kinakaya-kaya pala natin. Yung pala, all you need to do is to depend on the Lord. Amen po ba? Kasi madalas, kinakaya natin.
kinakaya natin on our own. But you know what? Man was not made to live this life on earth, alone. Man was made to depend on God. Like the fish depends on the water. Ganun ka-dependent. Like the trees depend on the soil. Amen. We depend on God for our life. Sa Kanya nakasalalay ang lahat. Sa Kanya tayo hihiling. Sa Kanya tayo magde-depend. Sa Kanya tayo iiyak. Amen. This is life. And we need to find ourselves fully dependent on God. And when you're depending on Him, you're at your best. That's where you should be. Depending on the Lord. For His grace, for His strength. Yun eh. Amen? So yes, there will be trials. Nakakahiya man aminin sa mga tao, pero may pinagdadaanan talaga tayo. And in the midst of it, amen, know that God is with you. He's never leaving you nor forsaking you. Amen. He's the one giving you strength. Kaya araw-araw gumigising tayo. Amen. Kaya araw-araw we find hope. Hope in our Lord Jesus Christ. And that in itself is already a miracle. Because many people are not finding hope at all. Wala na silang pag-asa, kaya tumatalo na nga lang sila eh. Wala na eh. Tapos na. But every day that we find our hope in Christ, that's a miracle in itself. Yung dumidepende tayo sa lakas niya, hindi na sa lakas natin. Amen. Praise God. Am I talking to someone? Amen. So, sabi ni Paul, ito lang naman nililinaw niya, nasa flesh ko lang yung sin, wala sa spirit man ko. Right? The spirit man is already sealed by the Holy Spirit. Hindi na makakapasok ang kasalanan niya. The real you and me, yung spirit man natin, is fully infused with the Holy Spirit. Amen? And that's why hindi na makakapasok ang kasalanan dyan. Itong katawan na to, dito na lang nag-reside ang sin. And that's good. That's good to know. Amen? Na hindi na mape-penetrate yung spirit man natin. Only the flesh that will soon be corrupted. Amen? Alright? So, yun po ang dapat natin maintindihan. Of course, galing sa kaaway and deception, but the sin is trying to make him do things, sa laman lang yan. Okay? And praise God, in Christ Jesus, our flesh is already dead. This body of death is already dead with Jesus Christ. When Jesus Christ died, we died with Him. When Jesus Christ was buried, we were buried with Him. Amen? So as far as God is concerned, hindi niya na nakikita yung gawa ng laman mo. Amen. Tapos na yan. Nakalbaon na yan. Amen. And then when Jesus rose from the dead, we already rose with Him. Yun ang nakikita ng Diyos. Amen po ba? And then seated us together with God in the heavenly places in Christ Jesus. Yun na ang nakikita ng Diyos. Amen po ba? That you are already in a place of position. Amen? Wala pang bumoboto sa'yo, nakaupo ka na. Amen? You are already seated. Sabihin mo sa tabi mo, your future is set. Oh yes. Ano pang ginagawa mo? Huwag kang magkayod kalabaw. You don't need to do that. Your future is already set. Alright? Mansyon ba hanap mo? Meron na yun. Hindi mo na nga isipin yun. Alam niyo, come to think of it, sabi ko, ano kayang klaseng mansyon yun? If ever mansyon nga yun. Diba? Anong klase? Kasi sa heaven, everything is perfect. Ba't ba tayo nagbububong kasi sa mainit na araw? Everything there is perfect. Kailangan ba natin ng bubong? Kailangan ba natin ng dingding? At baka naman, hindi mo kailangan ng screen. Wala naman lamok doon na mangangagat. So come to think of it, baka ibang klaseng mansyon yun. Walang bubong, walang walls, walang pinto, di ba? So, everything is perfect there. So, what I'm trying to say is, we're already set. Our future is set. Huwag natin pagurin ang sarili natin, kakatrabaho, kakaalala ng para sa insurance. Oh, insurance is good, but para pagurin mo yung sarili mo para magbayad niyan.
Huwag mo ng paghirapan. We're already set. Our future is already set. Where is it set? We're seated at the right hand of the Father in the heavenly places in Christ Jesus. Come on, let's bless the Lord. Yun ka na. Ngayon pa man. Amen? Ever since you believed in the Lord Jesus, di lang natin alam nun, nakaupo na tayo sa kanang kamay ng Diyos. It's a place of favor. It's a place where you see yourself close to the Father. Hindi ka others. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka others. Ikaw ay malapit na malapit sa ating Diyos. Highly favored of God. So kung paghihingi ka sa Lord, hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan mag-email. Nasa kanang kamay ka lang, bubulong ka lang, Lord. Thank you, Thank you, Lord, na kagad. Amen po ba? You are in a favorable place. Wala ka sa paanan ng Diyos. Wala ka rin sa kusina. Nasa kanang kamay ka ng ating Diyos. Amen? So it's a place of favor kung saan ilalagay lang niya doon yung malapit sa puso niya. Amen? And it's a place of power. You all know that. Amen? So praise be to God. Sabi mo sa katabi mo, ano pa problema mo? Merong ang struggle, pero ano pa ba problema mo? Amen? It's already settled in the heavens. Our future is settled already in the heavens. Amen? Wala ka na kailangan. Alam mo kung merong just think of it. Kung may nag-iintay sa'yo mga milyong-milyon, may mag-iisip ka pa ba tungkol sa problema mo sa trabaho? Hindi na, di ba? Sabi mo, kayo, kung may problema ako sa trabaho, may milyon-milyon naman ako. Sa totoo lang, if that becomes a reality to us, yun ang totoo sa atin, hindi mo talaga po problemahin. You're already set. Your future is set. Amen? So, again, remember these truths. Pinoint out nga ni Paul na nasa balat lang. Balat lang yun. Nasa laman lang yung flesh na, yung sin na yan. No? But sin is no longer our problem. Why? It's already paid. Fully paid. Alright? Fully washed by the blood of Jesus Christ sa ating buhay. Amen? So, hindi ko naman ine-encourage kayo magkasala, no? Walang ganon. Walang ganon. Walang ganyanan. Kasi minsan, uy, pastor, mo sabihin niya, baka ma-encourage sila. Walang ganon. Pinapakita ko lang sa inyo na ang totoo, bayad na lahat ng utang natin. Lahat ng ating pagkakasala. Pinapakita ko lang sa inyo, ganong kabuti ang Diyos. Hindi pa man natin nagagawa yung kasalanan, bayad na. Grabe, ibang klase si Lord. Diba? I just want to show you how loved you are by God, that even your future sins have already been paid up by the blood of Jesus Christ. Cleansed, fully cleansed. How cleansed? As Jesus is, so are we in this world right now. Amen? Ganun ka-cleanse. Come on, bless the Lord. Ibang klase ka, kapatid. Amen? Kaya nga, thanks be to God. May kahinaan man akong chumismis. Hindi ko sinabing chumismis ka. Pero may kahinaan man ako chumismis. Diba? Thank you, Lord. Pinatawad mo na rin. Thank you naman, Lord. Alam nyo ba dati, kada mag-a-attend ako ng reunion, yung mga high school reunion namin, napapachismis ako. Noon pa yun, di pa ako pastor, ha? Don't judge me. Di ba? Kada umuwi ako, grabe, inis na inis ako sa sarili ko, tapos haharapin ko yung sarili ko sa sarili. Ikaw, chunismis ka na naman. Pinagagalitan ko yung sarili ko talaga sa salamin. Galit na galit talaga ako sa sarili ko. Sabi, gumatong ka pa. Talaga. Tapos alam nyo, sa sobrang inis ko, kinakagat ko yung dila ko. Sabi ko, magtanda ka. Tapos kinakagat kong ganon. So, akala ko naman tumatalab, hindi. Next reunion, ganon na naman. Yung absent sa reunion, yun ang pinag-uusapan. Kaya huwag ka nga absent. Huwag ka nga absent. Grabe, kawawa. Diba? So, galit na galit ako lagi sa sarili ko. Ganun po ginagawa ko. So, kasi condemn ako. Hindi ko pa naintindihan yung no condemnation. Diba? Salamat po sa revelation of grace. Nalaman natin, no condemnation. Pero wala rin akong gagalakan. Don't you may chismis pa ako ng todo. Born again na ako nun. Okay, so yun ang una, no? Yung sin natin, it's no longer a problem. It's been paid up. It's no longer an issue with God. So pag tayo po'y nadadapa, may nagagawang mali, bangon ulit.
Diba? Yung struggle mo ba, meron pa akong, naku, pastora, minapanood pa tuloy ako. Bangon! Sabi mo, I have been cleansed by the blood of Jesus. Amen? Huwag ka mag-alala, mawawala rin yan. Okay? Mawawala rin yung desire sa ganyan. And then what else? Our faith is not our problem. It's a perfect gift from God. Huwag mo sabihin, may problema kasi yata yung faith ko. Walang problema yan. Kasi pag sinabi mo yon, may problema yung gumawa. Ay ba hindi? Alright? Perfect ang ating Diyos and perfect ang ating faith na galing sa Kanya. Amen? Sabihin natin lahat, my faith is perfect. There's nothing wrong with your faith. You just need to bring it out. Okay? How? By hearing. And hearing by the Word of God. Amen? And then what else? Yung righteousness natin is also not our problem. Hindi yan nababawasan. Alright? Kasi inimpute lang yan, binigay lang yan, buong buo, ayos na ayos, perfect yan, binigay sa atin. This is the righteousness of God. Alright? Na ibinigay sa atin. Wala kang contribution dyan. Sabi mo sa katabi mo, wala kang contribution. Pag nag-contribute ka dyan, di na perfect yan. Amen? So ito ay fully of God. Amen? All of God yan. So, perfect din yan, kaya hindi nababawasan yung righteousness. So, kung may struggle ka with something, ano ba, napapaloto ka pa ba? Hindi ko alam. You know, kanya-kanyang struggle yan, di ba? Oh, huwag kayo mag-alala. Perfect pa rin yung righteousness nyo. Dahil righteousness yan ng ating Diyos. Amen? And again, this is not an encouragement for you to sin. This is just telling you how perfect our God is. Na hindi siya kaya maapektuhan ng mga ginagawa natin. Na hindi siya naaapektuhan. Ay, naku, nagkasala. Teka, paka-minusan ko nga dito. Aba, may listahan pa. Wala pong ganun. Okay? And then what else? Our salvation is secured. Hallelujah! Amen! Wala nang magagawa ang demonyo. Wala, sorry. Gusto mo sabihin, nye. O, no, ngayon ko nalaglag ako. Bakit ba? Secured na kaya yung salvation ko. Diba? Wala talaga siya magagawa. Alam niyo, ginagawa na lang niya ngayon. Kasi galit na galit siya sa image ni Jesus carrier tayo. We are conformed to the image of His Son. Alam niyo, ano yung tawag doon? Asartal ba tawag doon? Yung gusto na lang niyang gumanti doon sa image na nakikita niya through you and me. That's all. That's all He can do. He cannot remove our salvation from us. Wala na siya magagawa. And that's how God has secured you. Secured ka na. Seated. At the right hand ka na. Nakapwesto ka na. Wala na makakatanggal sa isa pwesto mo. Because it was God who put you there. Amen? That's how secure we are. Kaya ano man ang trial mo, ano man ang struggles mo, hindi magagalaw ang salvation natin. Ang righteousness natin. We have been perfected, amen, by Jesus Christ. And once saved, always saved. All right? Once in Christ, always in Christ. Once a child of God, always a child of God. Amen? Praise God. So maski nga ano pang pagdaanan natin dito, amen, solved na Solved na lahat po, pinerfect po ng ating Panginoong Jesus. Everything is already set for us. So, itong mga struggles na yan, maliit na bagay. Sabi mo sa katabi mo, maliit na bagay. Maliit na lang yan. Ha? Set na Set na yung future natin Amen. So, Jesus is our answer. Amen. So, how do we deal with this struggle? Pastora, nararamdaman ko pa rin, paano ba i-deal? Itong wretched flesh na to. Wretched flesh. Susuntukin ko ba yung sarili ko? Diba? Papaluin ko ba para matuto? Okay? Ayaw sumunod, pastora Okay. Hindi. Please, wag mo nang suntukin ang sarili mo. Sayang lang. Okay? So, ang sagot, si Kristo pa rin. Sabihin natin lahat, si Kristo ang kasagutan. Tandaan nyo, siya ang tagapagligtas, hindi ikaw. Amen. Huwag mo na itry iligtas sarili mo. Sayang lang. He is the one who maintains us. He's the one who keeps us. Amen. And we have no power to keep ourselves. It's only Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Amen. So, pumayapa ka, kumalma ka. Sabi nga ni Joseph Prince, rest. Mag-relax ka na lang. Siya ang nagme-maintain sa atin, hindi tayo. Amen? Siya ang tagapagligtas natin, and He can do the job perfectly alone. No thanks to your help. Wala ka magagawa. Di ba yung mga nalulunod, pinipilit nilang iligtas yung sarili nila. Kamusta naman? Di ba? Tapos pag hinawakan na sila, nung nagliligtas sa kanila, at may gawin pa sila, lalo silang lulubog. Kaya alam nyo, yung mga nangliligtas, sa kaalaman ko lang to kailangan nakatalikod sa kanila O kaya iniintay pa nilang medyo pagod na bago nila lalapitan. Kasi pag gusto niyang tumulong, o kaya may gagawin siya, kakapit siya kung paano, lalo pa sila lulubog. Okay? Yes. So, si Jesus ang tagapagligtas natin. And He has done it perfectly. No thanks to us. Yay! Wala kang gagawin. Amen! Tanggap lang ng tanggap. Amen! Naligtas ka na. Amen! Nabanal ka na. Amen! Na-righteous ka na. Amen! Yes! Tanggap lang ng tanggap. Kaya nagtataka ako doon sa mga iba, Pastora, sobra naman tayo sa grace. Sabi ko, ayaw mo? Ayaw mo libre? Pastora kasi, baka naman sumobra tayo sa grace, sabi sa akin. Sabi ko, ano gusto mo, latigo? Ano gusto mo, perform ka muna bago ka bibiyayaan ni Lord. Hindi na biyaya yun. Sabi ko ganon. So minsan yung mga tao nasusobrahan sa grace, grace na lang palagi message natin, Pastora. Sabi ko, iba-iba naman na sabi ko, may love, may peace, may unity. Sabi ko, bakit nagreklamo ka sa grace? Ay mo libre, sabi ko. Yung talaga sinabi ko, ay mo libre. So iba, parang nasusobrahan. Let that not be our statement. Amen po ba? Sabi mo, narinig ko na yung grace, pero marami pa ako matututunan sa grace. Napakalawak po ng biyaya ng Diyos. Amen? Para sabihin natin, sobra na ang grace. Diba? So sabi ko, bakit kaya? Diba kunyari binibigyan ka ng bigas buwan-buwan? Diba asaya mo? Thank you Lord, libre. Pag tumigil yan, manulungkot ka. Tayo, araw-araw, biyaya ng Diyos ang meron tayo. Amen po ba? So don't reject grace. Stay in grace. Amen? Huwag nyo i-reject yan. Pastora, sobra na. Yung sobra, ibigay mo sa iba, yung enough para sa'yo. Amen po ba? Huwag ka madamot. So, of course, gusto ni Lord, sobra-sobra ang biyaya sa atin para mag-overflow sa ating buhay. Patungo naman sa iba. Matikman naman nila ang biyaya ng Diyos. Through you. Amen po ba? Payag po ba kayo? Amen? Di ba pag pumunta ka sa isang hotel o chinek-in ka, di ba, libre. 5 days, libre. Libreng buffet, araw-araw. Libreng inumin, araw-araw. Libreng use ng pool, o di ba, may gym pa, may spa pa. Libre yon. Tapos pag sinabi sa'yo, tama na, tapos na yung 5 days, uwi na tayo. Ano sasabihin mo? Ano sabihin mo? Huwag muna tayong umuwi. Di ba gaganon ka? Huwag muna! Sarap-sarap ng buhay natin dito. Uwi tayo. Di ba? Yun ang gusto mo. Laging libre. Tapos pagdating sa grace ni Lord, sobra naman. Sobra namang grace yan. Puro na lang grace. Sabi nga sa akin no isa, sabi niya sa akin, Pastora, puro na lang tayo grace. Paano kung tuloy-tuloy pa rin siya sa kasalanan? Grace pa rin? Sabi ko, bakit? Magiging masama ba tayo kung puro grace ay bigay natin? Does that make us bad when we give grace all the time? Hindi. Na-reveal lang na baka naman yung tao na yon, talagang si Lord na mag-deal sa kanya. Pero, ano bang gustong parusa bibigay ko? Sabi ko, wala akong parusa ibibigay sa inyo. Diba? So, yung iba talaga, naghahanap pa ng iba. Pero alam niyo po ba, salamat talaga sa biyaya ng Diyos, no? And let me tell you, si Paul, ni-reveal niya na yung sarili niya. Lumabas siya. Sabi niya, ito ako, may struggles din ako sa buhay. And did you know, even Jesus did not hide the struggle that he went through? Naalala niyo when he was in the Garden of Gethsemane? Jesus even revealed that side. Meaning to say, hindi masama yan. Sabi niya dito, let me read to you, Matthew 26:39. He went a little farther and fell on his face. This is before the crucifixion, sa alam nyo, no?
and prayed, saying, sabi niya sa father niya, ang Diyos ang kausap niya, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Itong gagawin ko na maipako ako sa krus. "Let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." And this happened not only once, not only twice, but 3 times. So letting us know na it's not bad to show your weakness to the Father. When you are weak, God is strong. Pag umaasa tayo sa Kanya, dun yung biyaya niya natatanggap natin. Amen? Kasi wala na, nakadepende tayo kasi madalas akala natin dumidepende tayo kay Lord. "Lord, I cast all my cares upon you." "Lord, ang tagal nyo na, akin na nga ulit." Di ba? Ang bilis. Di ba natagal lang ka kay Lord? Lord, kasi pag ikaw, papatawarin niyo pa yung tao. Ayaw magpatawad. Di ba? Kala natin kasi nagdedependa tayo sa Panginoon. In truth, maski kinas mo na yung cares mo kay Lord, iniisip mo pa rin, saan ba ako mangungutang? Di ba? So we really need to learn how to depend on God. Kaya nga sabi ni Jesus, "But not as I will, but as you will." He fully depended on God. Amen. So, importante po, we hold fast to faith, to your faith, no? Hold fast our confession of faith, that our victory is in Christ, that we are forgiven by God. Gaano bang kalaki ang sala mo, you are already forgiven by God. And that will allow you to stand up and not condemn yourself. Kasi alam nyo, pinakamalaking nagko-condemn sa inyo, sarili nyo. No? That all sins are already forgiven by God. That we have perfect faith and we are the righteousness of God in Christ forever and ever. And everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, we hold fast to our faith. The more that you see yourself completely in Christ, completely forgiven, accepted, and beloved of God, a beloved child of God, the more you're able to rise up from those struggles. Kasi the struggle is really, lagi meron yan eh. Diba? But if you see yourself completely accepted by God, you can always rise up sa inyong mga pinagdadaanan. May natututunan po ba tayo? Amen. So yung pong faith natin, ano ba yung pinaniniwalaan mo patungkol sa ginawa ni Kristo para sa'yo? Na ako'y tinanggap na ako'y pinatawad na. Yun ang tayuan mo. Kasi i-condemn ka ng kaaway, i-condemn ka ng mga tao, maski sarili mo, minsan kinokondemn mo. Kaya kailangan we know or we hold fast to the faith that we confess. Amen? Sabi nga ni Paul in Romans 7:18, "For I know that in me, that is in my flesh my flesh lang, nothing good dwells. For to will is present with me," gusto ko naman, "but how to perform what is good, I do not find." So of course, hindi naman to palagi, no? May mga times na nakakasunod naman tayo. But ina-admit lang ni Paul, si Paul na ako eh. Paul na to. May pinagdadaanan ako. So you don't have to hide. You don't have to hide. You just need to depend on God. Just depend on Him and lean on Him. Okay, so si Paul, he wrote about this inner conflict para ma-acknowledge lang na sa buhay may ganyan talaga. At maski, believer ka na, meron talagang pinagdadaan ng mga tensyon, mga struggle sa buhay, challenging times, no? Para namang, let me tell you why, para namang hindi mo i-condemn sarili mo. Sabi ko nga sa inyo, minsan tayo pa yung nagko-condemn sa sarili natin. Diba? Yung iniintay mo, asa na yung sagot, Lord? Tapos parang feeling mo, nagda-doubt ka na kay Lord. Okay? Don't condemn yourself. We all go through this. But keep your eyes on Jesus. Maski nagdududa ka na, pero Lord, sa'yo pa rin ako maglilin. I have no more strength on my own, but I lean on you, Lord.
That's the only thing we can do. Di ba? Pag wala ka naman lakas talaga, sasandal ka na lang, si Lord ang sandalan mo. Amen? Praise God. So I love Psalm 23. Kabisado naman natin yon. Tingnan nyo to He makes me lie down. Amen po ba? It's God who makes us lie down. And then He leads me to still waters, di ba? Ang Diyos ang gumagawa nun. Tapos may part lang doon na naiba yung pronoun eh. Sabi doon, though I, yun nga though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi niya. So ito, minsan ganun tayo, di ba? Diskarte mo yan. Pinilit mo yan. Gusto mo yan. Sige na nga. Though I, hindi na He, hindi na ang Diyos ang buwa nun. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Bakit? For you are with me. Amen? So maski nagdesisyon tayo, ito na nga, hindi ko sinasabing mag-sin kayo, pero alam niyo, minsan nagagawa natin. The struggle is real. Sabi nga ni Paul. Diba? Minsan nagagawa natin, pero huwag ka mag-alala. Kasama mo pa rin si Lord. Kaya lang hiyang-hiya ka naman, di ba? Kasi, hello Lord, nakita mo pa yung ginawa ko. Di ba? So minsan, nakita na nga ni Lord, pero alam nyo ba, ang pinakamaganda doon, He never leaves you. He never forsakes you. In spite of the doubting, in spite of the transgression you did, He never leaves you. And we just thank God. Thank God through Jesus Christ our Lord. Talagang siya ang victory natin. Bakit? Pinanalo niya na eh. No? Pinanalo na po ng Panginoon. So, mga kapatid, huwag nating iisipin na pag tayo ay nagkaka-struggle na gano'n, hindi na ako Kristiyano. Lord, hindi na yata ako Kristiyano. Ba't ako nagdududa? Diba? Huwag niyo isipin yon. Even that, Jesus Christ paid for already. Alright? He even paid for that. Ligtas ka. Sabi mo sa katabi mo, ligtas ka. Kung naniniwala ka kay Kristo, ligtas ka. At wala na makakapagbago niyan. Amen. So, we strive to do good, sabi nga, but our flesh resists. Aba, minsan may resistance. Tamad ang flesh. Alright? So, ito po yung mga struggles in life. May pag-asa ba bang magbago? Meron. Sabihin natin lahat, meron. Paano? Thank God through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? Depende ka lang talaga sa Kanya. Okay? Now, the inner battle is universal. Affecting believers. Sabi ko nga, ito yung mga, nilist down ko lang. Between flesh and spirit, fear and faith, pride and humility, darkness and light. At ang consequences naman yan, ito po nangyayari, at least alam natin, inner turmoil and guilt, broken relationships and hurtful words, missed opportunities and stagnant growth, di ba? Kasi minsan ayaw pa natin, ganon. Feeling trapped and helpless. Yan po ang mga resulta. But, ayan na naman si but, ang ganda talaga ng but na yon. But, our hope is in Christ Jesus. Amen? So, paano ba i-deal itong mga struggles in life? Number 1, see yourself with an earthly body, diba? Hindi pa glorified eh. Alam mo, pag naiintindihan nyo, talagang meron pa akong ganitong struggle kasi hindi pa glorified yung body ko. Soon we will have. Diba? Wag muna ngayon, but soon, malapit na rin yan, we will have, and then we will no longer have a problem with this earthly body. Hindi natin problema yan. Kaya naiintindihan ni Lord we are made of, of the ground diba? So, yung resident evil natin nasa flesh, ayan, you can say goodbye. Ayan, mag-goodbye tayo. Goodbye, Anay. Di mo na ako madadamay. Ayan. Alright. Tapos, i-identify yun. So, una, alam nyo, kaya nangyayari pa yan. Kasi alam nyo, kaya ako sinasabi to, minsan nadidisappoint tayo sa sarili natin. Ba't ako nagdududa? Ba't ako minsan may ganyan? Kasi nga may flesh pa. Huwag kayo mag-alala, iiwanan din natin yan balang araw. Okay? So, that's why I'm trying to just make you understand what is happening. And then, number 2, identify areas of struggle. Again, be real. Di mo kailangan itago kay Lord yan. Alam na ni Lord yan. Bayad na rin yan. Amen? We are to be aware, but not to approve of it. Hindi ko sasabihin, ito may ganito, ganito talaga ako. Hindi natin ina-approve. Sinasabi lang natin, alam na this.
Alam ko na yan. Okay? And then number 3, pray. You ask help from God for wisdom and strength. Lord, ito yung kahinaan ko. Ano bang gagawin ko? Really, He answers. Papakita niya sa iyo yung kasagutan kung bakit ganon. And we depend on Him alone. And number 4, ito maganda. Kaya kayo nandito, community. Diba? We have something in common. And that's our Lord Jesus Christ. That's why we can, encourage one another. Diba? Masarap yung may nakikinig sa'yo na nakakaintindi. Yung hindi ka i-judge. Amen? Yung may pinagdadaanan ka, di sasabihin, grabe, may pinagdadaanan. Di ba, ang sarap yun, ay sis, naintindihan kita, ako rin may pinagdaanan ganyan. Pero si Kristo ang ating solusyon. Amen po ba? Yung naiintindihan ka, kaya, don't miss church. There's nothing like being in fellowship with believers. Di ba? Praise God. So again, sabi mo sa katabi mo, mabuti nandito ka. Mabuti talaga nandito ka. Okay? Hindi kasi lahat ng tao pwede mo pagsabihan ng problema, mag-ingat kayo. Diba? Hindi lahat. Pipiliin nyo. Pipiliin nyo ang pwede nyo pagsabihan. Amen. And then, with these people, you can confess the Word of God. Amen. You can remind each other of your identity in Christ. Amen po ba? Ang laking bagay. Diba? Laking bagay po talaga. And number 5, of course, ito yung malapit sa atin, the scripture. Meditate on God's word. Very basic and yet the answer, di ba? Meditate on God's word and see your identity in Christ Jesus. Acknowledge every good thing that Jesus Christ has already paid for. Di ba? That Jesus Christ has already won for us. Na totoo, accepted na ako, beloved of God ako. Forever a child of God. Amen po ba? Hindi na mawawala yon. So, last verse, I think, 2 Corinthians 10:3-6. May natututunan na po ba tayo? Okay, sabi po dito, for though we walk in the flesh, di ba, may flesh pa tayo, di ba? We do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Amen? So, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Bringing every thought, sabihin natin lahat, every. Huwag yung konti lang, lahat, ha? Every thought into captivity to the obedience of Christ. So, sa katotohanan ni Kristo, pasunurin nyo. Sabi sa'yo ng isip mo, naku, wala ka na, nagkasala ka na, sasabi mo, hindi! Binayaran na ni Kristo. Alright? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi yung po gagawin ng kaaway, no? Bring every thought into captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Amen? So, yung weapon natin, hindi carnal. So, yung ginawa kong pagkagat sa sarili kong dila, carnal yun. Huwag niyong gagawin yun. Yung pinagagalitan ko yung sarili ko, carnal po yun. Okay? So, pag lack of knowledge ka talaga, bata-bata pa ako nun, yung talaga ginawa ko, kasi kala ko, makakatulong yun eh. Di ba? Didisiplinahin mo yung sarili mo, pagalitan mo. Di ba? So, it doesn't work. I've tried it, done that, doesn't work. Okay, ano nag-work? Ito po, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Pasusunurin nyo ang inyong kaisipan doon sa mga katotohanan na kanina binanggit na natin at laging na ituturo dito sa pulpitong ito. Na ikaw ay pinalaya na ni Kristo, na ikaw ay binayaran na ang lubos. Lahat ng ating sala, binayaran na ni Kristo. Na ikaw ay mayaman na kay Kristo, amen. Na ikaw ay pinagaling na kay Kristo Jesus, amen. Yun ang ating pangka-cast down ng mga strongholds, amen. Ng mga kaisipan na hindi umaayon sa salita ng Diyos. That's the way you do it. That's the only way. And I tell you, it works. It works. Powerfully, it works. Kesa kagatin mo yung dila mo, wala. Didn't work. Kasi next reunion, umulit na naman ako. Chumika na naman ako. Sabi ko, ano ba yan? Okay. So again, the struggle is real. But what do you do? Okay? What do you do? You cast them down. You cast them down by the word of God that you have received from this pulpit, that you have been meditating. Amen. Kaya
Don't miss church. Don't miss church. I tell you, your pastors are standing here for your sakes. Pinapa-deliver lang sa amin ang mensahe ng Panginoon para pagtagumpayan nyo lahat ng mga struggle nyo sa buhay. Wala na pong ibang dahilan. Amen? Kundi padala sa inyo magandang balita ng biyaya. Libre, tanggap lang ng tanggap. Sabi mo sa katabi mo, tanggap lang ng tanggap. Amen? At pag natanggap mo yan, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Come on, let's bless the Lord. Praise God. Truly, Jesus is our victory. Wala na kayo tatandaan dito kundi si Jesus. Siya lang po talaga ang sagot sa lahat ng ating pagsubok sa buhay, sa lahat ng trials. Kay pamilya, kay kaparahan yan, kay trabaho, siya lang po ang sagot. Wala na pong iba. Di ba? So simple and yet so powerful. Jesus is the answer to all our trials, our struggles in life. Amen. Problema ba yan sa pamilya? Si Jesus lang po ang sagot. Declare your kids to be blessed already. Eh, di ko makita, pastora. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speak, di ba? Out of the good, a good man out of the good treasure of his heart, you bring out the good. Alright? So, paano lumalabas yan? From your mouth. So, itong gagawin natin, pupunuin nyo lang ang sarili nyo ng good things para pag nakita mo yung anak mo, good things din lalabas dyan. Bago mo makita yan sa labas, yung pagsunod ng anak mo, dapat nasa puso mo muna. So, punuin mo muna. Every Sunday, after Sunday, every day, makinig kayo ng preaching, okay? And then, napuno na yung puso mo ng good, so you bring it out, and you declare, mabuti ang aking anak, masunurin ang aking anak, pinagpala ang aking anak, sumusunod ang aking anak. Amen? Bago mo makita sa labas yan, nandito muna. Saan galing? By the word that you receive every Sunday, after Sunday. Amen? Praise God. That's why we thank God. We thank God for Jesus, the Word of God, who is our victory. Amen po ba? Praise God. Did you receive something today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, alam nyo, dapat hindi na message ko. Pero, I thank the Lord. I know that ministered to you. And alam ko na the Lord is, really wanting people to get out of, how can I say this? Yung frustration over themselves. Di ba, minsan na-frustrate tayo, bakit pa ako ganito? Bakit? Akal ko ng Kristiyano. Minsan na-frustrate tayo. But He just wants you to understand what is happening. So from the experience of Paul, he's telling you, it happens. And you have to just make sure na alam mo na nasa laman lang yan. Soon, mawawala yan. Corruptible yung body natin eh. Papalitan naman ni Lord ng glorified. Kung saan hindi na mag-reside ang kasalanan. Wala na siyang puwang sa ating katawan. And therefore, that will no longer be our problem. But until then, we have the Word of God. We have Jesus so that we can overcome every situation that in our lives. That we can walk supernaturally in this world. Na natural na natural. And anything that is natural dito sa mundo, it corrupts. But you are of the supernatural. You can operate the way Jesus operated while He was here on earth. No? At huwag mo sasabihin, hindi, kailangan pastora, bakit may magulo pa sa bahay? Alam nyo, maski may kaguluhan, di nawawala ang peace. Peace from within. Maski may kaguluhan, pwede namang hindi mawala ang pag-ibig na nasa iyo. And you can even release it in your family. You speak those words that you have received here in church. Speak those words over your situation. Kaya binibigay sa inyo yan para maski may magulong sitwasyon, kaya mo tumayo. All by the grace of God. Amen po ba? So Father God, we thank you that today you have made us strong again, Lord, as we completely depend on you, Lord God. And we know, Lord God, that the battle is yours and the battle has been won by you. Ginagawa lang namin, we make ourselves aware of your finished work, Lord God.
para lakaran namin ng maliwanag sa aming kaisipan. With eyes open, Lord God, na lahat ay tinapos mo na, Panginoon. Wala na kami dapat pag-alalahan pa. At kung ano man yung mga bagay that seem to beset us or hurt us, Lord God, as we look towards you, as we behold you, Lord God, and your goodness, all these things fade out. All these things seem small to our eyes, Lord God. Dahil ikaw na ang pinakamalaki sa aming buhay. Ikaw na ang aming focus, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang siyang nagpapalaya sa amin sa mga strongholds ng mundong ito, Lord. And truly, we just declare we are free, Lord God. Free, for whom the Son sets free is free indeed, Lord God. Giving you all the glory, all the honor in the name of our Lord Jesus Christ. And everybody says, amen and amen. Come on, let's bless the Lord. Come on, give him praise. Hallelujah. And let me tell you once again, I see grace in this place. I see the love of God in this place. Presence of the Lord. Amen? I see that. At yun ang unang pinasabi sa akin ni Lord before anything else. Sabi niya sa akin, sabi mo, you see the grace of God in this place. You see His presence in this place and the love of God. Huwag kayo papatinag sa kung ano man. Ang importante, ang biyaya ng Diyos, buhay na buhay sa ating lahat. Abundant in your life. And everybody says, amen. Come on, bless Him.